episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, pinagmamalaki po. Doon pa sa Canada, pinagmalaki ng ating mahal na Pangulo. Mahal natin yan eh. Pinagmamalaki po ng ating mahal na Pangulo, na si BBM. Doon po sa Canada, na siya daw po ang tanging pangulo na nag-expose ng flood control scandal, no? Siya po, kung hindi raw dahil sa kanya, hindi raw po ma-expose yan. At higit sa lahat, kinantsawan niya po yung ibang mga pangulo. Yung ibang mga pangulo, wala naman daw ginawa, no? Diyan sa flood control na yan. Yan po ang mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Tuwan-tuwa talaga ako rito kay Mr. President BBM, no? Talagang pinagmamalaki niya po na kung hindi daw dahil sa kanya. Pero bago po yan, itong mga balita muna, no? Meron pong paring Katoliko na ngayon ko lang po natuklasan, na una po, binasbasan niya po kahit po siya ay Katolikong pare. Legit po itong Katolikong pare na to, si Father Mark Pagente o Pagente, na nakabase po saan ba nakabase to si Father Mark? Kung hindi ako, sa Argentina yata. Basta doon sa Argentina. Ayan. No? Sinuportahan niya po. Nagpakita po siya ng suporta. Hindi po natin to nabalitaan kasi alam niyo naman po yung ating mga hindi bayarang media. Basta mga ganito po na hindi papabor sa kanilang narratives, hindi po yan ibabalita, no? Ayan, nagpakita po siya ng suporta doon po sa Iglesia ni Cristo Rally. Binasbasan niya po yung mga Pilipino na nagpunta po sa rally. At dahil po dyan, mananagot siya sa kanyang superior. Isinuplong po siya ng mga kaparian sa kanyang superior dahil po sumuporta po siya. Grabe talaga mga pare natin. Pero nakakatuwa po sa kanya, tuloy-tuloy po siya sa pagpo-post. Ito po yung latest post niya. Sabi niya po, si Jesus walang MA, PhD at DD. Hindi ko alam yung DD, Doctor of something. Pero galit sa social injustice. Ikaw, may MA o Master of Arts, may PhD, Doctor of Philosophy, in Theology, pero indifferent ka. Social injustice na nagaganap sa bansa. Patama po to sa mga pare kasi sila lang naman yung may PhD sa Theology. No? Indifferent ka sa social injustice na nagaganap sa bansa. Aba, baka ibang Jesus ang sinusundan mo. Si Jesus Crispin Remulla. Nakakatuwa, no? Sana po madagdagan pa yung mga paring Katoliko na katulad mo, Father Mark Pagente. At kahit po ikaw ay parusahan ng iyong mga superior dahil po sa pagsuporta mo sa mga Pilipino, at kasi yung mga kaparian, binanatan niyo po yung mga pare dito, sino po ba yung may PhD sa theology? Karamihan po yan mga pare o mga obispo, no? Indifferent ka sa social injustice. Yan po, wala silang pakialam. Yan yung sinasabi ng indifferent ka sa social injustice na nagaganap. Hindi raw po si Jesucristo ang kanyang sinusundan na Jesus. Yung mga tao po, o lalo na yung mga pare na walang pakialam sa nagaganap sa Pilipinas.
In fact, marami po sa mga pare natin sumusuporta pa sa nagaganap o sa mga injustices na nagaganap dito. Baka raw hindi po si Jesucristo ang Jesus na sinusundan nyo. Si Jesus Crispin Remulla. Katulad ng sinusundan ito ni Joel Villanueva. Yan. At saka ni Chis Escudero. Okay. Punta po tayo rito. Nako, congratulations po ha. Alam ko po, ito na ang ginawa po ng mga Canadian OFWs and Phil-Canadians. Alam ko po kung ano po ang ginawa ninyo. Nagpauso po kayo ng trend. No? Yan na po ang mangyayari ngayon tuwing kayo po tuwing kayo po ay Ma'am Josephine. Okay lang po ako na okay lang naman. Basta ano lang po sa mga anong tawag diyan, mga lugar na hindi po private, yung mga sa mga mall ganun. Okay po ako. Dito na lang po sa FB. Okay, mamaya po mag-message na lang. Kasi uwi daw sila sa Pilipinas eh. Okay po, balik po tayo rito. Thank you very much Ma'am Josephine Pascual sa $2 na pangkape. Basta po wag niyo pong kalimutan, 12 po ang size ng paa ko. Kahit na anong kulay po ng sapatos, basta itim. Hindi, biro lang po, biro. Okay, punta po tayo rito, no? Maraming congratulations sa Canada, sa mga OFW ng Canada. Kasi po naging inspirasyon po kayo sa mga OFW na ibang bansa. Alam na po nila ang gagawin nila at para po maging matuwa po sa kanila. Alam niyo po, taliwas no sa sinasabi ninyong bastos. Yan yung sinasabi natin. Ganyan din po sinasabi nyo kay Tatay Digong, bastos. Kay BP Sara, talagang kung ano-ano sinasabi nyo na spoiled, bratanela. Ha? Ay, okay lang po. Hindi po. Biro lang po yung sapatos. Okay yan, microphone. Mas maganda po yun. Marami na po akong sapatos na nabili. Okay na po yung microphone. Microphone pala pasalubong eh. Okay po yan. Maraming salamat po. Hindi po, nagloloko lang po ako sa sapatos. Joke lang po yun. Marami na po akong sapatos na bili sa Hong Kong. Mura. Wag na po kayong bumili. Nako, wag na po. Perahin niya. Hindi po. Biro lang po. Hindi po. Okay. Balik po tayo rito sa topic po natin. Mike, okay po yan. Siguro naawa na si ma'am sa mic ko. Okay na okay ako riyan sa mikropono. Punta na po tayo rito, no? Mabuhay po kayo mga Canada-based OFWs or Canada-based Filipinos or Phil-Canadians. Okay na okay po. Okay. Dito po, punta po tayo rito sa ibang balita. Ito pong bago tayo pumunta sa main topic natin, si BBM. Ito muna, kasi kinantsawan pala nito ni Llamas. Ang lakas ng loob mo, Llamas. Sinagot po siya ni Rowena Guanzon. Kinakantsawan po ni Llamas si Senator Marcoleta dahil sa wig daw. Yari ka na naman kay Rowena Guanzon. Ito po ang sabi ni Rowena Guanzon. Ang mga tumatawa dahil nakawig si Senator Marcoleta, akala mo naman sinong mga gwapo. Si Llamas kalbo na, puno pa ng tartarang ngipin. At bakit siya ganyan lumakad? Nakita nyo na kung paano siya lumakad. Naku po, alam mo, Attorney Rowena Guanzon, masasaktan na naman po yan. Matalino po yan si Llamas. Makipagdiskusyon po, hindi po napipikon yan. Pero once po na nasabihan nyo na pangit, naku po, iyari. Iyak na naman yan. No? Babanata na naman kayo. Mapipiko na naman yan si Llamas. Llamas, cool ka lang.
Hindi po, May Perez. Hindi po ganun. Wala lang pong chance, no? Alam niyo po yung mga Pilipino, hindi lang po sila dito sa Pilipinas. Ganyan din po isisigaw sa kanila. Nagkakataon lang po si BBM at saka si Auntie Claire, lagi pong gwardyado, lagi. Hindi po naman nagpapakita sa mga rally yan eh. Sa mga rally po, halos minumura rin po sila ng mga tao. No? Kaya lang, hindi naman sila nagpapakita. Hindi rin po sila makikita na naglalakad sa daan na wala pong mga bodyguard. No? Hindi rin naman po namamasyal yan sa maraming tao dito sa Pilipinas eh. Kaya po, mali po yung pananaw na hindi po galit yung mga Pilipino dito. Maling-mali po yan. Galit na po yung mga Pilipino dito sa Pilipinas. No? Wala lang pong chance na, kita nyo naman, ngayon lang po nagkakaroon ng malalaking rally na ganyan. Okay. Liamas, bago ka mangantsaw ng wig, tignan mo muna yung pagmumukha mo. Hindi nga proud sa'yo. Hindi ka nga maamin ni Risa Ontiveros eh. Na naging kayo eh, di ba? Bakit kaya? Nakakasira ka kasi sa political career. Okay, punta na po tayo rito, no? Ako ang nag-expose ng lahat, sabi po ni BBM. Marcos Jr., ibinidang siya ang naglantad ng flood control scandal. Okay. Kung hindi ko sinabi yun, sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I'm the one who exposed all of this and I'm the only one that has started to do anything about this. Antindi, no? Okay. At sinabi pa po ni BBM na eto yung kantsaw niya eh. Bakit ang mga nakaraang bang Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganun? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang ni-freeze na account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Yan po ang buong pagmamalaki ni BBM. Okay, sagutin po natin yan. Ako, gigil na eh. Putya, sa totoo lang po, si Tatay Digong, nakita po namin kung paano po magtrabaho. Dalawa po kasi yung tao eh. Para po umangat ka, no? Dalawa po pwedeng gawin ng mga tao sa'yo. Para umangat ka sa buhay. Yung para, ano tawag doon, yung simpleng umangat ka, pwedeng paluhurin mo yung mga tao. O di angat ka kasi lumuhod eh. Or pwede naman na ikaw po ay nagsashine dahil wala ka pong sinisiraan ng mga dating pangulo, no? Wala kang sinisiraan ng mga dating leader, pero nagsashine ka po out of your leadership dahil po sa mga ginagawa mo. Humahanga po, no? Si BBM kakaiba eh. Bakit po laging kinakailangan banatan niya si Tatay Digong? Alam niyo yun? Si Tatay Digong yata nagsabi nun eh. No? Para mo mapaangat yung sarili mo, kinakailangan mo pang putikan. Putikan pa yung iba para masabi na maputi ka lang, na malinis ka lang. Ang tunay po na gusto ng mga mamamayan, hindi po nila kinakailangan manira. Si Tatay Digong po, never ko pong narinig na habang po siya'y nagtatrabaho at inahangaan natin sa pinakamalaki niyang proyekto, pinaka-effective niyang proyekto, yung war on drugs. Hindi po siya nagsasalita na si Pinoy hindi niya nagawa to, si Pinoy hindi niya... Wala pong ganun eh. Bakit po? Hindi niya kinakailangang manira. Di po ba? Ayun. Para maiangat lang yung sarili, kinakailangan pababain yung iba. Yan po ang ginagawa, no? Yan po ang ginagawa nito ni BBM. Kita nyo po, yan yung pattern. Pag may nakitang problema, nagsimula pa yan, kay Digong pa yan eh. Lagi pong Duterte, hindi po mawawala. Sa lahat po ng pinag-uusapang problema, hindi po nawawala yung salita
yung pangalan na kinakailangan banggitin si Duterte. Kinakailangan po nilang siraan si Duterte para lang po maiangat nila yung kanilang mga sarili. At sa tingin ko po, yan po ang pinakamasamang paraan ng pagpapaangat sa sarili. Pwede mong i-outshine ng lahat sa pamamagitan ng ginagawa mo. Ito po si BBM kakaiba. Si Anticler, lahat po. Bakit po BBM ng BBM? Nung una parang, ha? Pero kung 4 na taon na kayo sa panunungkulan, wala kayong maipagmalaking nagagawa, kundi siraan yung dati para kunwari meron kayong nagagawa kahit wala naman. Diba? Wala po. Ugali po yan ng mga walang maipagmalaki, siraan. Tignan nyo po. Si Cory, ganyan po. Hindi na paangat. Mahirap pa rin po ang Pilipinas nung panahon ng Cory. Ano po ang ginagawa? 20 years. 20 years tayong pinamunuan ng diktadorya. Ikaw na namumuno eh. Ang sisisihin mo pa rin. Ganon din po nung panahon ng anak niya, si Pinoy. Wala nang ginawa kundi sisihin si GMA. Narinig niyo po ba na siniraan ni Tatay Digong si Pinoy? Hinahangaan po natin si Tatay Digong sa mga ginawa niya. War on drugs, build. Hindi na po kayang pantayan yun. Kaya sinisiraan lang po. Ugali po nila yan eh. Siraan. Pati po yung dolomite nga na wala ka na maimpintas halos. Bakit wala ka na halos maipintas? Ano po ba yung dolomite noon? Ang dolomite po noon ay basurahan. Taihan po nila Ridon. Diyan po tumatai yung makatulad ni Ridon. Kaya galit na galit si Ridon na wala yung taihan nila eh. Ngayon po, pasyalan. Akalain nyo, nagawa pa rin po nila yun na makakita pa rin po ng kamalian doon. Sa tulong po ng mga hindi bayarang media. Kaya po dolomite yung hinahalimbawa ko kasi ito talaga yung tinitira nila ng gusto noon eh. Pag-aksaya lang daw ng pera. Pag-aksaya ng pera. Kailan pa naging pag-aksaya ng pera yung dating basurahan, naging pasyalan? Kung ganyan po ang utak natin, yung luneta po, wag na po nating i-maintain yan. Kasi sinasabi nila, sayang pera, tignan nyo ngayon. Oh. Kasi hindi na may maintain. Ang dami po nagawa ni Tatay Digong, never po niya na ipinagmalaki yung sarili niya na ito, ginawa ko. Yung iba, hindi yan, walang ginawang ganyan. Sa totoo lang po, maski yung tatay ni Marcos, mas naging pangulo ng 20 years, mas marami pa rin nagawa si Tatay Digong na infrastructure. Golden age of infrastructure. Partida. May 2 taon pang pandemya. Kung walang pandemya, yung mga nakatenga ngayon na LRT-7, yung mga nakatenga, hindi po maninisi. Tignan nyo, hindi maituloy-tuloy sa Cavite. Sinisisi mga bilyar. Presidente ka ng Pilipinas, merong aawat sa proyekto mo? Anong klase kang Hindi po ba? Ngayon dito sa amin, ang tagal na po, wala naman nagtatrabaho dyan sa LRT-7. Isang estasyon lang yung nakikita ko may nagtatrabaho. Tignan nyo po, mula SM hanggang wala naman nagtatrabaho sa iba. Na estasyon ng LRT-7. Matagal na pong ganyan yan. Naninisi po ba si Tatay Digong nung nagtrabaho lang po siya na nagtrabaho? Hindi nga po niya pinagmamalaki. Ang ginagawa lang ni Tatay Digong, inauguration dito, inauguration doon. Halos araw-araw may ina-inaugurate. Halos linggo-linggo may malalaking proyekto. Dito, ano yung tinuturo? Hindi nga po nagtatrabaho, turo lang ng turo.
pupunta sa Naga City. Ano po ginawa doon? Tinuro yung kanal. Di natin alam kung anong ginawa ron sa tinurong kanal na yun. Pupunta sa isang probinsya, ituturo yung 3 dipa na nirepair na kalsada. 3 dipang kalsada, pupunta ka, dadayo ka. Kaya pagod na pagod. Tama po, nakakapagod po yan. Biruin mo 3 dipa na kalsada dahil wala kang maipagmalaki na nagawa mo. Miski yung 3 dipa na kalsada na hindi pa nga nagagawa, butas pa nga. Tinuturo nyo na nung kapwa mo magtuturo na si ano. Minsan nga siguro kasabi, turo na po tayo, picture na po, picture na Mr. President, Mr. Secretary, Boy Tokis, Dison. Ituro nyo na po, mapipicturean ko na. Nagkamali pa ng tinuro eh. Magkaiba pa sila ng tinuro nung kanyang secretary na Boy Tokis lang eh. Wala rin naman nalutas. Pero yung mo 3 dipa na kalsada, dadayuhin mo pa sa probinsya para sabihin yung na may ginagawa ka. Wala ngang highway na may pagmalaki na ginawa eh. Na nagsimula sa kanya at natapos sa kanya eh. Tapos eto, real talk po, pinagmamalaki niya, sa akin nagsimula yan. Opo, naghanap nga kami ng resulta eh. Ano po ba ang katotohanan? Ganito po kasi pag leader ka. Ako kasi naging leader eh. Ang inuuna mong lutasin, yung malalaking problema. Ang malaking problema po ni Tatay Digong na pinamana niya kay BBM, wala na halos problema si BBM. Droga, korupsyon. Yung culture ng korupsyon, naawat po yan ni Tatay Digong. Yan po ang nilabanan ni Tatay Digong. Mga oligarkong nagsasamantala sa atin. Pinagsasamantalahan tayo ng oligarko. Lahat yan nilabanan ni Digong. Alam niyo yun? Yan yung malalaking problema. Natural, uunahin yan, lutasin yan. Malamang meron na rin. Hindi naman natin sinasabing completely na wala yung corruption eh. Malamang may corruption dyan sa flood control, pero wala pong flood control na ghost project nung panahon ni Tatay Digong. Binibigyan ko lang po kayo ng konteksto. Ang laki po ng diferensya. Si Tatay Digong po, may build, may war on drugs, may war on corruption, diyan po siya abala. Kung meron pong flood control nun, maliit na porsyento lang po ng budget. Baliktad po dito, malaking porsyento ng budget natin, wala pong ibang infrastructure na pinagawa, tinodo sa flood control. Doon pa lang, duda na kayo. Bakit panay flood control lang? Tignan nyo kay Tatay Digong, simple lang. Wala tayong ganong baha. Ang ginagawa nila, flood mitigation. Nakokontrol yung baha. Paano? Nililinis yung mga labasan ng tubig. Drain yung mga estero. Diyan po sa kamay nila. Lagi ko po nakikita yan sa Divisoria. Wala pong estero dyan na walang naghukay ng mga basura dyan. Nilinis yung Ilog Pasig. Nilinis yung Manila Bay para may madaanan yung tubig na maayos. Wala ganong baha. Dito po ang lalaki ng proyekto, trilyon po ang budget. Para magka-ideya po kayo. Kasi parang pinalalabas ni BBM na walang ginawa yung ibang presidente. Magkano po ba? Ito po ang tanong. Magkano po ba yung budget ni Tatay Digong sa flood control nung 6 na taon siya? 6 na taon to Ang budget po kabuuan ni Tatay Digong sa flood control ay 612 billion. Isang taon lang po yan ni BBM, 550 billion isang taon si BBM. Trillion po ang naging budget ni BBM sa flood control. Paano natin nalaman yan? Pinagmalaki niya yan sa SONA. Na 550 million ay na 5,000 flood control projects. 500 million mahigit
Billion pala, billion. Isang taon yun. Tapos meron pa daw sa susunod na taon. Nung pinagmalaki niya yung flood control, hindi totoo na ikaw ang nag-expose ng scandal ng flood control, Mr. President. Napilitan ka ng expose yan kasi kapag mamalaki mo pa lang, bumaha. Di po ba yan yung nangyari? Pinagmalaki niya sa zona. Tapos biglang bumaha. Tapos susunod na zona, binanatan niya na yung flood control. Hindi po, niloko nyo pa nga kami, kala namin maganda flood control. Mayroon tayong 5,500 flood control projects. Doon pala napunta lahat. Hindi natuloy yung build ni Tatay Digong. Wala akong boses. Baka, pakiano nga po, sabi ni Artisan, wala akong boses eh. Pakisabi lang nga po kung meron o wala. Para po, hindi ako salita rito ng salita. Yes, wala akong boses, yes. Puta, hindi tayo nagkaintindihan. Ang tinatanong ko po kung may boses ako, yes, ay wala akong boses. Meron naman. O, ikaw na lang mag-adjust yung nagsabing wala akong boses. Okay. O, balik po tayo rito. 600. Magkano po budget ni Tatay Digong? 612 billion. Buong 6 na taon na. Buong 6 na taon, kumpara nyo kay BBM, isang taon, 550 billion. Teka lang, may buburahin lang ako. Teka lang, may buburahin lang ako. Stupid daw ako eh. Sana ba yung sabi na ako stupid? Saglit lang ha. Stupid ba ako? Wala ako sa mood. Hindi ko na nakita. Okay. Balik tayo. Yan po yan, di ba? O, ikalawa. Bakit po iintindihin ni Tatay Digong yung flood control? Sabi niya kasi wala daw action si Tatay Digong. Ngayon lang naman nagkaroon ng malawak na korupsyon sa flood control. Bakit magpapakulong si Tatay Digong kung wala naman pong may ghost project? Badong, natitiyak mo ba na walang ghost project? Opo, natitiyak ko po. Bakit mo natiyak? Lahat po ng mga hindi bayarang media, lahat po yan kalaban po ni Tatay Digong. Ang mga oligarko po na mga talagang trilyonaryo sa Pilipinas, kalaban po ni Tatay Digong. Sa tingin po ninyo, kung meron pong flood control project na ghost project, hindi nila makikita? Hindi po ba open yung lahat po ng mga dokumento na yan nung panahon ni Tatay Digong? O sige, wag na po yung panahon ni Tatay Digong. Baka sabihin nyo, syempre, hindi mo mahingi yan. Ngayon na po, wala silang access. Si BBM mismo. Yung mga kalaban ni Tatay Digong na nasa gobyerno, mula presidente hanggang sa lahat ng gabinete, hanggang kay Anticler. Puta, si Anticler nga, may mga araw-araw, merong mga, eto po, yung bombahan na naganap sa Davao City. O, di ba? Merong namatay po na binaril ng mga minor de edad. Ang picture ni Anticler ay yung mga bombahan sa Davao City. Yun nga, nare-research nila eh. Wala ni isa,
Meron ba kayo natandaan na GMA7? Narito po tayo sa sinasabing mayroon daw flood control pero wala naman. Wala ni isa. Kailan po nauso yan lintik na flood control ghost project? Ngayon. Bakit po ang lakas ng loob ngayon? Sino pong magnanakaw ang hindi lalakas ang loob ngayon? Wala naman nangyayari sa kanila. May napakulong na ba ng mga mastermind ng mga magnanakaw? Mula po nung unang problema. Ano ba yung unang problema noong araw? Sibuyas. Sinundan ng asukal. Sinundan ng bigas. May nakulong po ba kahit isa ng mga smuggler, hoarders, at price manipulators? Tandang-tanda ko pa, SONA din ni BBM yan. Mr. President, may ugali po kayo na nagmamalaki kayo sa SONA kasi wala kayong may pagmalaking proyekto eh. Kaya ang ginagawa po ninyo, pinagmamalaki nyo po yung gagawin nyo. Halimbawa, hindi nyo nalutas yung smuggling at problema po ng pagpepresyo. Baka nakakalimutan na kasi natin eh. Kaya yung sumunod na SONA ni Mr. President, maganda kayo. Kayong mga smugglers, hoarders, and price manipulators, hahabulin namin kayo. Ganyan na ganyan po ang ginawa ninyo rito sa flood control, Mr. President. Ganyan na ganyan po. Kayo nag-expose ng problema po, kaya po mataas yung presyo ng agricultural products kahit kayo po yung agriculture secretary. Agriculture secretary po kayo at that time, Mr. President. Baka nakakalimutan po natin. Hinawakan nyo po yung agriculture secretary, pagiging yung Department of Agriculture para kanyo magkaroon tayo ng food stability, etc. etc. Hindi nyo po nalutas yan, yung matataas na presyo na yan. Kaya sinonan nyo. Ano po ang sinonan nyo? Hahabulin ninyo yung smugglers, hoarders, at price manipulators. Tanong, nahabol nyo po ba? May napakulong po ba kayo? Wala akong natatandaan kasi headline yan. Pag meron kayong napakulong na smuggler, headline yan ng mga hindi bayarang media. Kaya yung sinasabi nyo na kayo nagsimula, kayo nag-expose, tama po yun. Ginagawa nyo po yan kasi po, ang pangyayari po niyan, ganito. Before nyo sabihing mahiya naman kayo, pinagmalaki nyo po yung flood control projects. Ganito po ang sabi nyo. 5,500 flood control project. Sa isang taon, 5,500 ulit. So, 11,000, 1,200 flood 12,000 flood control projects. O 11,000 flood control projects. 2 taon na magkasunod. Mr. President, pinagmalaki nyo na kayo ang nag-expose. Hindi po sapat na expose ninyo. Kaya po ninyo in-expose. Kasi nung nakaraang SONA, pinagmalaki ninyo na may flood control project. Ngayon, wala po kayo may pagmalaki ng susunod na SONA. Hindi nyo na po pwedeng ipagmalaki yung flood control kasi wala naman po kayong may pagmamalaki. Hindi nyo rin naman may pagmalaki yung tourism kasi wala naman tayong pumapasok na tourism. Hindi nyo rin may pagmalaki yung mga pagpasok ng mga foreign investors kasi wala kayong ipagmamalaki. Hindi nyo na pwedeng ulitin yung pagmamalaki sa flood control kahit na yung mataas na budget natin napunta lahat sa flood control. So anong gagawin nyo, Mr. President, sa SONA? Ang gagawin nyo po sa SONA, Mr. President, banata na lang yung flood control na ipinagmalaki nyo noong nakaraang SONA. In-expose nyo siya para magkunwari kayo na may gagawin. Ano po ang ginawa ninyo? Pumunta kayo sa lugar, nagdurog ka ng bato. Kita nyo to, nadurog yung semento. Eto ba mga
Anong klaseng proyekto to? Nagpunta ka sa Ghost Project. Dito, meron daw dapat dito. Tandang-tanda ko yung mga sinasabi mo, Mr. President eh. Sabi mo nung nariyan. Eto, Mr. President, eto, tignan nyo to. Ni isang araw, wala nagawa dito. Anong klaseng proyekto yan? Kaya magtatayo ako ng ICI. Yun po ang kalutasan ninyo sa problema. Magtatayo kayo ng ICI. Anong ginawa ni Marcoleta nung sinabi po ninyo na mahiya naman kayo? Motu proprio investigation. Hindi na po siya naghintay ng utos ng Senate President. Siya na po ang nagkusa. Nagkusa po si Marcoleta. Sumusunod po kami sa Presidente ng Pilipinas. Gusto niyang malaman kung sino ang mga nagnakaw sa flood control. Kaya ako ay magkukusa ng mag-imbestiga. Pinasalamatan niyo ba si Marcoleta? Hindi po. Sa pamamagitan po ng inyong malapit na tuta, ay hindi na pala tuta, sabi ni Alan Peter Cayetano, sa inyo pong aso na si Ping Lacson, nakipagsabayan, nag-expose ng sarili habang si Marcoleta po ay nag-iimbestiga ng totoong investigasyon. Nag-expose naman ng sarili si Lacson. Kinudita si Chis Escudero ni Tito Soto. Hindi po ang purpose para Senate presidency. Ang purpose po, ang target po, matigil ang investigasyon. Alam niyo balikan niyo po yung mga sinabi ni Tito Soto. Ito po ang nangyari, Mr. President. Pinatitigil po ng inyong mga tuta at inyong mga aso ang investigasyon. Katunayan, tanungin niyo po, nakailan po bang investigasyon si Ping Lacson nung siya po ang BRC? Tumagal po ba yung ICI na tinatag ninyo? Hindi ba nag-resign na po lahat kagad tapos hindi nyo na pinalitan? Wala nga po silang masasabing nagawa talaga eh. Niwala silang report na kumpleto na ito ang mastermind. Yun po ang ine-expect namin eh. Tama, kayo nag-expose kasi wala po kayong ilalaman sa zona ninyo. Mr. President, walang laman ang zona ninyo dahil yung ginastos ninyo na budget, flood control pa rin. Katulad lang po yan ng pag-expose ninyo kunwari dahil hindi nyo nalutas yung problema ng sibuyas, asukal, at saka bigas. Kunwari, yung susunod na zona ninyo, hahabulin ninyo yung smuggler. Sabi nyo, eto pa sabi nyo eh, alam ko kung bakit tumataas ang presyo ng agricultural products dahil po yan sa smuggler, sa price manipulator at saka sa mga hoarders. Kaya hahabulin namin kayo. Wala po nahabol. Meron po pala. Nanghuli po si Martin Romualdez kasama yung kanyang julalay na si then Congressman Erwin Tulfo. Nagpunta po sila sa Bulacan. Ang laki-laking ang laki-laki po ng bodega ng bigas. Nahuli po nila. Congratulations, yung bigas. Wala pong taong nahuli, bigas lang. Mr. President, pinagmamalaki po ninyo at binabanatan nyo po si Tatay Digong. Si Tatay Digong, inuna niya yung problemang malaki. Yung po ang nilutas niya. Bakit po walang napakulong si Tatay Digong? Hanapan niyo po ng mga palpak na flood control nung panahon ni Tatay Digong. Wala nga kayong naipakita na flood control na ninakaw o wala kayong maipakita na anong tawag doon? Ghost project na flood control sa panahon ni Tatay Digong. Sigurado kung wala. Bakit po? Ang daming media eh.
wala ni isang nailabas. O yung isa sa pinakamagaling mag-imbestiga, yung mayor ng Baguio. May nakita po bang flood control na ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Eh di dapat in-expose nyo na yan lahat. Si Auntie Claire na napakagaling mag-research. Lahat po ng pangyayari nung panahon ni Tatay Digong alam na alam. Pati po yung mga kung kailan po tinawag na most corrupt si Tatay Digong ng mga kung ano-anong mga maliliit na organisasyon. Alam ni Auntie Claire. May naipakita ba si Auntie Claire na ghost project nung panahon ni Tatay Digong? Paano po magkakaroon ng makukulong wala namang may ghost project nung panahon niya? Bakit po, Mr. President, sa tingin nyo, takot magnakaw yung mga magnanakaw noon kay Tatay Digong? Yung mga magnanakaw ngayon, galit na galit kay Tatay Digong kasi 6 na taon silang nadyeta sa pagnanakaw. Yan ang katotohanan, Mr. President. Kayo, pinakamalaking budget ng flood control, panahon ninyo. 1 taon nyo, 6 na taon na ni Tatay Digong. May sobra lang na konti. 500 billion kayo mahigit. Si Tatay Digong, ang flood control niya, 600 billion, 6 na taon na. Kayo, 500 billion mahigit, 1 taon lang. Mr. President, flood control pa lang yan. Ang dami pong issue ng corruption sa administrasyon mo. Saan po napunta yung pinagbilhan ng mga ginto? Ano na po nangyari sa Maharlika Fund? Saan po napunta yung makinuha nyo sa GSIS, sa SSS, sa Land Bank? Marami pa po. Kaya nga si Marcoleta, simula lang dapat yung flood control. Pero hindi na, dahil hindi na si Marcoleta, hindi na makakaabante. Flood control pa lang, hindi po mag-iimbestiga yan si Tulfo. Si Erwin Tulfo po, wala pong nakapetsa. Wala pong petsa ng investigasyon kung kailan. Naunahan pa siya ni Risa Ontiveros Kailan lang po yung barilan sa Tacloban? Nakapag-imbestiga na kagad si Risa Ontiveros. Pwede naman palang mag-imbestiga. Wala namang pumipigil. Bakit hindi nag-imbestiga si Erwin Tulfo? Mag-move on na raw kasi tayo. Paano tayo mag-move on? Yung pinakamalaking korupsyon ayaw niyong pansinin. Distraction lang to Ha? Itong disruption lang po itong ginagawa ninyo sa impeachment ni BP Sara. Kaya nyo ginawang 8 buwan yan para makalimutan na yung flood control. Hindi po namin makakalimutan yan. Hindi pa po tayo napupunta sa investigasyon sa PCSO na sinimulan ni Tulfo at biglang natigil. Ang ingay ni Tulfo dyan sa PCSO na yan. Bakit kaya biglang natigil? Tapos siya nang iboboto nyo uli. Yung isa, tuta. Hindi, ang nakakaya po, ang akusasyon po ni Alan Peter Cayetano kay Erwin Tulfo, hindi po tuta ni BBM. Tuta ni Lacson. Mas nakakahiya po yun. Tuta lang siya ng aso ni BBM. Yung isa namang Tulfo. Yan yung mga contender na makakalaban ni BP Sara, di ba? Tulfo. Tignan nyo po. Sinimula ng PCSO. May nangyari na ba sa PCSO? Ang dami pa po. Pagbebenta ng NAIA. Pagbebenta ng iba't ibang public na ang dami pong binenta. Wala po tayong nalalaman ng kahit na ano. Marami po tayong hindi alam na naibenta na ng saan na pupunta yung mga binibentang ari-arian. Saan na pupunta yung mga inuutang natin. Kaya, Mr. President, flood control pa lang yan. Wala pa po sa iba. Wala pa po sa mga ibang paggawain.
Yung mga pinabuwag ni Yorme ng mga pinatayo ni Chua sa bangketa, walang kaso-kaso yan. Kaya takot na takot sila kay BP Sara eh. Nakita nyo ba kung paano sila manalangin? Talagang taos puso eh. Mangiyak-ngiyak pa eh. Bakit? Kinakailangan nila. Kinakailangan po nila na manalangin na si BP Sara ay ma-convict. Kasi pag hindi po na-convict si BP Sara, magiging presidente ng Pilipinas, hahabulin lahat ng mga magnanakaw. Wala pa po tayo sa kalingkingan ng korupsyon dito. Hindi lang po flood control ang korupsyon. Hindi pa po tayo nakakarating sa ayuda. May sumilip na ba ng ayuda? Bakit po lahat ng mga government official, yung SALN, pati po Vice President, kinakalkal niyo yung SALN. Pero bakit po ang mga congressman bawal kalkalin ng mga SALN? Paano nila ginagastos yung kanilang budget? Napakarami po na hindi pa po natin na i-scratch man lang. Isa pa lang ang pinag-uusapan na korupsyon eh. Flood control pa lang eh. Halos ayaw na eh. Kaya Mr. President, hindi nyo po pwedeng ipagmalaki na kayo po ang nagpasimuno niyan na mag-expose. Ang sinasabi pa ni Mr. President, natatawa na lang ako sa mga katwiran eh. Eto pa sabi niya, kung racket ko yan, bakit ko sisirain? Kung racket niya raw po yung flood control, bakit niya sisirain yung racket niya? Bakit niya expose yung racket niya? Kasi po, Mr. President, wala po kayong laman ng SONA. Tsaka nagtatanong po yung tao, buhat po ng bumaha, pinagmalaki nyo ngayon. Hindi ko alam kung isang araw, 2 araw, 3 araw, pagkatapos ipagmalaki sa SONA, yung 5,500, umulan ng malakas. Hindi po bumagyo ha, umulan ng malakas. Ano katwiran ni Mr. President? Una kasi pinagmamalaki niya yung flood control eh. Tinanong po siya, kala ko po ba may 5,500? Meron po tayong flood control. Sinagasaan ng barko. Isang barko sinagasaan, 5,500 na flood control. Asintado yung barko. Di ba? Tapos, yung malakas-lakas na naman ulan, bumaha na naman. Baha na naman. Tinanong na naman si Mr. President, bakit po bumabaha? Di ba ang dami niyang flood control? Merong flood control na overwhelm lang. Anong na-overwhelm ang ibig sabihin? Hindi rin siya makakapigil ng baha. Ngayon, nung hindi niya na po kayang ipagtanggol yung flood control, binanatan niya na lang yung flood control. Sinabi niya na lang na merong, siya po nagsabi, tama. Siya nagkumpirma. Alam na natin na mayroong problema yung mga flood control. Noon pa natin sinasabi. Sabi ko nga, 10 flood control na lang ipakita nyo kung saan yan. Alam natin na may anomalya na kasi may flood control, may baha pa rin. Ang daming flood control, trilyon po ang ginastos natin sa flood control, may baha pa rin. Hindi naman po flood control lang ang ninakawan nila eh. Sangkatutak po ang ninakaw ninyo. Wala pa po tayo sa flood control. Una pa lang, ayaw nyo nang mag-imbestiga. Yan po trabaho ng BRC, Erwin. Kaya ano sabi ng matalinong si Boy Bitag Tulfo, Ben Bitag Tulfo, bakit nyo kinukrucify yung aking kapatid? Bagito pa lang, bakit nyo binigay sa kanya ang BRC? Kasi kalaban ng Tulfo, posibleng kalaban ng mga, di ba? Sirain na lang. Diyan po masisira yung mga Tulfo sa BRC niyan.
Imposible naman na wala kayong ano. Mr. President, maraming trinabaho si Tatay Digong. Inuna niya po yung malalaking problema. Kaya po maaaring sabihin nyo, wala napakulong. May malaki bang problema ng flood control? Takot magnakaw ang mga magnanakaw noong kay Tatay Digong. Mapapolitiko, mapapribado, mapaoligarko. Takot. Isang mura lang ni Tatay Digong. Natigil po yung matagal ng problema ng mga OFW. Yung pong laglag bala. Na simple lang po, isang mura lang ni Tatay Digong. Tigil. Ang dami pa pong pondo na hinahanap natin. Tapos sasabihin ninyo na parang maging masaya pa kami sa inyo. Magiging masaya lang kami kung matutukoy ninyo o mapapakulong ninyo ang mga utak utak ng flood control. O, sabi ni Boying, si Martin at saka si Saldico. Pero alam namin na may mas mataas pa kay Martin at Saldico. Tinuturo rin po ng mga 18 Marines. Dito ako bilib sa sa ombudsman eh. Gusto nilang diinan si Martin hanggang kay Martin lang. Paano yung ibang tinuro ng mga 18 Marines? Sila rin yung testigo. O, kita nyo na, sinisiraan nyo yung 18 Marines. Sino testigo laban kay Martin? 18 Marines. Yan lang po ang ating topic.